now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve.
Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan,
kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Magdaang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong loob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Prayer to San Lorenzo Ruiz. O God, our loving Father, your Son Jesus Christ delivered himself in sacrifice to you for the love of humanity. Inspire us to love you with all our heart to the point of sacrifice. Your providential hand led your servant San Lorenzo Ruiz and companions to the land of Japan to imitate the sacrifice of Christ and to proclaim the gospel of truth and the message of salvation. We beseech you through the intercession of these holy martyrs, that we be given the grace of remaining faithful to you always as they did, that the light of the gospel illumine all corners of our Christian motherland and of all countries near and far, for your greater honor and glory and our sanctification. We ask you this through Christ our Lord. Amen. San Lorenzo Ruiz and companions, pray for us.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Adbyento. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating Puro Paroko Rector na si Reverend Father Andy Ortegali. Magsitayo na po ang lahat. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga po, Father. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ipinahahayag ni Propeta Mikas na isisilang ang pastol na hari sa Bethlehem, ang tupang sinilangan ni Haring David. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata. Bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon.
Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kaniyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa Kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong takas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Iyong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipinagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Higit pa sa mga alay at mga sakripisyo ng matandang tipan, ang pagtalima ni Kristo sa kanyang Ama. Pumarito siya ng may pagtitiwala sa planong pakikipag-isang loob ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi ko ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalukdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatang tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalukdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayuin ko ang lahat bilang parangal sa Ebanghelyo.
ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mo, kaloob. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Nasa ika-4 na linggo po tayo sa panahon ng Adbyento o Fourth Sunday of Advent. Ito ang huling linggo bago ipagdiwang ang Pasko. At sa ika-4 na linggo ng Adbyento, nais yung pagtuunan ng pansin ng Ebanghelyo. Ito ay tungkol sa pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. The visitation, the second joyful mystery. Una po, hindi madali kay Maria ang dumalaw sa kanyang pinsan. Ayon sa mga dalubhasa, mahigit 100 kilometro ang nilakbay ni Maria. At nangyari ito 2,000 mahigit na taon na nakakaraan na. More than 2,000 years ago. At marahil nung panahon na yon, wala pang semento. Kaya yung daan marahil ay baku-bako, mabato. At sinasabi sa Ebanghelyo, burol, bulubundukin mataas yung kanyang pupuntahan. At mas mahirap dahil si Maria ay nagdadalang tao. Pero narating niya yung kanyang pinsan na si Elizabeth. At hindi biro yung ginawa ni Maria. Marahil hindi natin masyado maisip sapagkat sa panahon natin, halos lahat ng lugar accessible na, madaling puntahan. Pero may mga lugar pa rin sa Pilipinas na mahirap puntahan. Bago magpandemya, may pinuntahan kaming lugar sa Kalayaan, Laguna. Meron kaming kailangan ni ocular tingnan. At para maparating namin yung lugar, sa Kalayaan, Laguna, lapit lang yon. Kailangan namin maglakad ng 5 kilometro papasok at 5 kilometro palabas. Hindi madaanan ng sakyan. Sa loob-loob ko, meron pa palang ganitong lugar dito sa Laguna. Pero 10 kilometro lang yun, balik ka na. Yung kay Maria, mahigit 100 kilometro. Ang isang lugar na napuntahan ko sa Pilipinas na mahirap puntahan dahil sa haba ng biyahe ay ang Cuyo, Palawan. Nadisino doon yung matalik kong kaibigan na pari. May malaki siyang okasyon, kaya ako'y pumunta.
Kailangan ko ang pinakamaikling ruta, kailangan ko munang pumunta ng Iloilo. Pagaling sa Iloilo, naghintay ako ng barko, gabi, papuntang Cuyo. Kalmado yung dagat, mahigit 12 hours yung biyahe. Pag hindi kalmado, mga 14 to 16, one way. Ang Cuyo ay isang isla, binubuo ng 2 municipality, Magsaysay at Cuyo. At hindi araw-araw ang biyahe. Pero mahigit 12 oras lang yon. Nung kay Maria, mahigit 100 kilometro. Araw din ang binilang. Pero bakit nagpursigi si Maria? Bakit nakayanan niya? At narating niya ang kanyang pinsan? Sapagkat kasama niya si Jesus na nasa kanyang sinapupunan. Sa buhay natin sa mundong ito, isa rin itong paglalakbay. Marami tayong inaharap na pagsubok, may mga balakid, may mga pagtitiis, may mga hirap. We encounter a lot of challenges in life. And what will keep us going? Katulad ni Maria, walang iba kundi si Jesus. It is Jesus who will keep us going. Si Jesus ang katuwang at tutuwang sa atin para tayo magpursigi. Para magpursigi. Kaya huwag niyong isasantabi si Jesus. Lagi niyong alalahanin na kasama niyo si Jesus. Nung kami ay bata, sa gabi utusan kami ng magulang, kunin mga bag sa kwarto, kunin mo nga yung ganito. Pagtakot ka, nung bata kayo, pagtakot kami, habang naglalakad mag-isa, nagdadasal, Our Father, Hail Mary, para to assure us na kasama namin ang Diyos. Yun ang susi. Sa daming dapat isaalang-alang, tumuloy si Maria, narating ni Maria ang kanyang pinsan dahil kasama niya si Jesus. Sa mga pagkakataon na nakakaranas kayo ng pagsubok, nakakaranas kayo ng hirap, parang gusto mo nang umayaw, huwag po. Tandaan ninyo, may Diyos. Kaya nga may Pasko upang ipaalala sa atin na ang Diyos ay kapiling ng tao. Pangalawa po, nung magpanagpo si Jesus at si Maria, pareha silang nagdadalang tao. Binati ni Maria si Elizabeth. Hindi binabanggit kung anong pagbati, basta binati. At sabi ni Elizabeth, pinagpala ka sa lahat ng babae. Pinagpala ang anak mo, sabi niya kay Maria. At sabi pa ni Elizabeth, sino ba ako para dalawin ang ina ng aking Diyos? Nagulat siya, dinalaw siya ng ina ng Diyos. Sino ba ako, sabi ni Elizabeth? Sapagkat pagkarinig niya sa bati ni Maria, gumalaw yung sanggol sa tiyan ni Elizabeth. Ang pinagdadalang tao ni Maria si Jesus. Ang pinagdadalang tao ni Elizabeth ay si San Juan Bautista. Yung bati ni Maria, hindi lang narinig ni Jesus, hindi lang narinig ni Elizabeth. Tumagos sa puso ni Elizabeth at naramdaman ng bata sa sinapupunan. Ang pagbati po kasi, madaling marinig. Pero kung minsan di natin maramdaman. Bakit naramdaman ni Maria, ni Elizabeth? Yung pagbati ni Maria ay parang panalangin. Kung ang pagbati narinig,
ang panalangin nararamdaman. Tumagos sa puso ni Elizabeth. Hindi lang pangkaraniwang bati. Dahil kasama ni Maria si Jesus, kalakip ng pagbati ay ang panalangin. At ang tunay na panalangin, tumatagos, nararamdaman, nakapagpapabago sa atin. Kaya ko po, hindi dahil pari ako, sa lahat ng text message ko, lagi ang dulo, God bless po, o God bless. May God bless you. At mahilig tayong bumati. Sana sa pagbati, tuwing nagbumabati tayo, lakipin natin ang panalangin. Madalas sinasabi natin, ingat ka ha. Pero sana sa isip natin, tayo nagdadasal, ingat ang kasanan ng Diyos. Salamat ha. Sana sa isip natin tayo nagdadasal, gantihang kasana ng Diyos. Yung bati ni Maria, di lang bati, may kalakip na panalangin. Namaya pa yung aking mahal na ina, more than 10 years na. Pero hanggang ngayon, nahimiss ko yung mama ko. Sapagkat, tuwing dinadalo ko sa bahay namin sa Parañaque o sa probinsya, ahatid ako ng mama ko sa gate. Pagsay ko ng auto, ng sasakyan, ang gagawin ng mama ko, mag-I love you, i-bless ako na parang pare. Kaya noon sinasabi ko sa mama ko, Ma, hindi ka pare. Hayaan mo na. She would bless me. Saka ko na unawaan, my mother was praying for me. May God protect you. May God bless you. Tuwing tayo bumabati, laki pa natin ang panalangin. Pag sinabi natin, ingat ka, sana sa katahimikan, ang dasal natin, ingatan ka ng Diyos. Salamat ha, gantihang kasana ng Diyos. Kaya naramdaman ni Elizabeth yung bati ni Maria. Ngayong ika-4 at huling linggo sa panahon ng Adbyento. At ating pinagdinilayan ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Sana tunay din nating madama ang pagdalaw ni Jesus sa mundo. Ang Pasko ay hindi isang araw, naway manatili sa ating mga puso. Magsitayo pong lahat at sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matayin ni Libing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguling, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kawabaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso at kalooban. Sa bawat kahilingan, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tagapagdala rin nawa ang simbahan ng kagalakan sa sangkatauhan, sa mga nagdadalamhati, may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan.
Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Maging mulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing modelo naman ang pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ay babang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Sama din natin sa ating panalangin ng mga pasalamat at kahilingang alay sa misang ito at sa mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan at anibersaryo. Patuloy lawa silang pagpalain at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman, gayon din para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa. Sa katahimikan itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Ama naming nalina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kasama mo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo na pong lahat. Sa
kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kadugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya't karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpasawalang hanggang. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Spiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel ay awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, lulutong na. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngayong banal mga kaloob na ito, umapara sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon na niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Inihiling naming kamilyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lulod mo nga. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo,
Amen. Announcement. Simbang Gabi. Simula noong 15 ng Disyembre hanggang 23 ng Disyembre, ganap na alas 8 ng gabi ang anticipated Simbang Gabi. At simula noong 16 ng Disyembre hanggang 24 ng Disyembre, ganap na alas 4 at alas 5:30 ng umaga ang Simbang Gabi. Christmas Eve Mass. Sa 24 ng Disyembre, bisperas ng Pasko, ang oras ng Christmas Eve Mass ay alas 8 ng gabi at alas 9:30 ng gabi. Pasko. Sa 25 ng Disyembre, araw ng Pasko, Holiday of Obligation. Ang mga oras ng misa ay alas 8:30 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12:15 ng tanghali, alas 5 at alas 6 ng gabi. New Year's Eve Mass. Sa 31 ng Disyembre, bisperas ng bagong taon, ang oras ng New Year's Eve Mass ay sa ganap na alas 8 ng gabi. Bagong taon. Sa unang araw ng Enero, bagong taon, at dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, Holiday of Obligation. Ang mga oras ng misa ay sa ganap na alas 8:30 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12:15 ng tanghali, alas 5 ng hapon, at alas 6 ng gabi.
Pamaskong handog. Patuloy po ang ating taunang Christmas project, Timba ng Pagmamahal, Handog ng Poong May Kapal. Isang pamilya ang maaari ninyong mabiyayaan ng grocery items sa halagang 350 pesos. Maaari po silang bumili ng timba sa main entrance ng simbahan or sa parish office. Maraming salamat po. Magsitayo pong lahat, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa at sa patuloy na nakikiisa sa ating live streaming. Salamat din po. At salamat din sa patuloy na pagsuporta sa ating Timba Gift Giving Project. Taunang programa po natin ito. Sa kasalukuyan, nakapagbigay na po sa Marikaban, Pasay ng 200 timba. Sa Basayco Compound, 200 timba. Sa Isa Puting Bato, 200 timba. Meron pang iba. At sa iba pang parokya sa darating na mga araw. At dito, of course, dito po sa ating parokya. Kaya patuloy niyo pong suportahan itong ating programa. Salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Puso ko'y napupuri sa Panginoon, nagagalaw.